Samantala, dumako naman tayo sa Laguna, partikular po sa Calauan, Laguna, kung saan po naroroon si Marisol Abdurrahman. Marisol? Gigi, itong mga nahihulat nga natin itong nakarang araw, kahapon lamang na talagang nawasak ang isang halos hilihilerang bahay. Dito nga yan sa Southville 7, ang housing project yan ng National Housing Authority dito sa Calauan, Laguna. Sa Site 143 houses, sa Site 3 maraming bahay din nasa mahigit 100 ng mga nasira doon at ganoon din sa Site 2. Ang mga bahay na ito, Gigi, ay nakatayo dito sa lupa ng NHA sa Calauan, Laguna. Pero ito ay proyekto ng isang NGO na Habitat for Humanity Philippines. At ayon nga dito sa kanila, kahapon kasi, Giga, nung nakapanayam natin itong mga nakatira dito, ang sabi nila ay may allegation sila na mukhang hindi raw matibay ang pagkakagawa sa kanilang mga bahay dahil nang bumigay ang isang unit, nagmistula itong domino na tuloy-tuloy na ito nagtumbahan. Ganito din halos ang nangyari sa iba pang site. So ayon sa kanila, Gigi, ito kasi, Gigi, isang relocation site. Ito yung mga inilikas mula sa Paco, sa Pandacan at sa Pasig ng mga nakatira sa danger zone. Pero nang ilikas daw sila dito pa raw nalagay sa peligro ang kanilang mga buhay dahil doon nga sa nangyari. Ang iba raw kasi, hindi nila sukat akalain makakaligtas pa doon sa nangyaring trahedya sa kanila. Bagamat ang magandang balita lamang, Gigi, ay walang masamang nangyari sa kanila. For now, pansamantala silang inilikas dito sa mga bakanteng bahay sa loob pa rin niya ng Southville. Nag-offer din ang Habitat for Humanity Philippines na meron silang mga bakanteng house, mga nagawa na rin na bahay na kung pwedeng doon na muna sila pansamantala. Nagpunta rin kanina dito ang mga taga-National Housing Authority para mag-inspection doon sa area. Ito kasi na rin naging utos si Vice President Gigi na paimbestigahan kung ano talaga ang nangyari. Pero giit ng Habitat for Humanity, hindi naman daw substandard ang kanilang mga ginawang unit dahil tutusin, kapareha daw ito ng mga unit na kanilang ginawa sa St. Bernard Residence, bagamat ito ang sistema. Tunod din daw sila sa National Building Code of the Philippines. Ang maaari daw siguro nangyari ay sobrang lakas lamang daw ng hangin, kaya nagtangin daw ang mga bubong ay naging unstable na raw ang kanilang mga unit. Sa kabila nito, Gigi, kahit medyo nalagay na nga sa peligro at nangangamba na ang mga binagyo at nawalan ng tirahan, dito pa rin nila gustong manirahan, provided that sana daw mas matibay na susunod ang mga unit na gagawin para sa kanila. Sige? At Marisol, may umaasikaso ba dito sa mga kababayan natin na nawalan ng tirahan dahil nga sa pagkasira, partikular dyan sa lugar na pinuntahan mo? I didn't want to say, Gigi, na walang umaasikaso sa mga nakaraang araw, pero dahil na mismo ito sa mga na nung nagpunta tayo dito kahapon, wala pa raw. Maliban na lamang na nung mismong araw, nung kasasag ng bagyo, right after ilang oras, nagpunta rito ang mga taga-NHA. Pero hindi raw mismo talaga sila nakausap, kundi tininang lamang ang mga nawasak na lugar. Good thing, Gigi, after natin itong may balita kahapon, nagpunta si Vice President Binay, kaya napunta ng NHA. Maliban sa nag-inspect sila doon sa area, nakigay rin sila ng mga relief goods dahil talagang wala nang ang kabuhayan, nawalan pa ng tirahan at halos wala rin talagang mga natirang gamit kasi kasama rin doon sa mga nawasak. Maging ang provincial government, kanina nga sa pangunguna ni Governor Ramil Hernandez, nabigay din sila ng mga relief goods, hindi lamang doon sa mga totally nawala ng tirahan, kundi lahat na ng mga nakatira dito sa relocation site. At tiniyak naman niya na tuloy-tuloy daw ang kanilang koordinasyon sa NHA para masiguro ang kaligtasan ng mga ito at mabigay ang kanilang pangangailangan pansamantala habang wala pa silang permanenteng bahay, Gigi. At sa ngayon, ilang pamilya pa yung pinag-uusapan na ganyan yung kalagayan dyan? Gigi, sa Site 1, we're talking here of 43 families. Sa Site 3, mahigit 100 pamilya. At sa Site 2 naman, nasa 10 pamilya lamang ito. Malaki-laki rin ang bilang kasi may mga iba na marami rin ang anak, nasa 6 hanggang 7, 4, 5. So, kakailanganin din talaga yung marami-raming unit din. Buti na lamang, sabi ng NHA, marami pa dito sa Southville ang mga housing or rather mga bahay mismo na kanilang mga ginawa, yung mga row house na mga bakante pa. So, pansamantala, dito na muna sila manunuluyan. Ang rekomendasyon ng NHA, Gigi, nung makita nga nila kanina yung area kung saan nagbagsakan ng mga unit at nagawa nga nitong NGO, ay totally i-knock down daw ito at dapat daw i-reconstruct ulit na mas matibay na at pag-iisipan naman daw ng Habitat for Humanity Philippines ang disenyo na kaya na raw i-withstand ang mas mahigit pa
mas malakas pa raw sa bagyong tumama kamakailan lamang, Sige. Maraming salamat, Marisol Abdurrahman.